Alright, CVT session ulit tayo. Binaklas ko na yung crankcase. Kung gusto nyo malaman kung paano tanggalin to, check nyo na lang sa mga previous videos natin. Pero ready na yung mga tools natin ngayon. Yung dapat meron tayong torque wrench para makapag-torque spec tayo. Sobrang goods naman ako sa current setup natin eh. Naka-JVT pulley set tayo. 16 grams pala yung bola niyan. Naka-JVT clutch bell na rin tayo. Groove na pala to ah. Pero parang nakukulangan ako kasi ang ganda ng pagkadilaw nito. Parang mas maganda rin sana to kung dilaw yung loob. Kaya nabudol na naman tayo ng Shopee Racing. Ito guys yung JVT na clutch assembly. And may kasama na raw na 1K springs to. Kaya hindi na natin lilipat yung sa atin. Yun o, race use. Tara, kapitan natin to. Pero kumuha rin pala tayo ng bola. Ito guys, 15 grams. Ito naman 14 grams. Pero hindi muna natin ikakabit yung bagong bola kasi gusto ko munang maramdaman yung performance ng 16 grams dito sa bago nating clutch assembly. So gamit lang tayo ng 19mm na socket. Alright, so tanggal yung bolt. And may manipis na washer din yan. Ito guys yung sinasabi kong groove ng clutch bell. Then tanggalin na natin tong clutch assembly and torque drive. Magkasama pa kasi yan eh. Hindi ko nga lang matanggal tong torque drive. Pwede bang tanggalin to nang hindi binabaklas yung pulley? Pa-comment naman. Pero baklasin na lang muna natin para madaling tanggalin. So nabaklas na natin tong torque drive tsaka tong clutch assembly. Pero kailangan mo nang tanggalin tong nut na to para mapaghiwalay. Para mapalitan natin tong clutch. Kailangan nyo lang gumamit dito ng 39mm na socket. Alright, so natanggal na natin itong stock na clutch assembly. Pero kung makikita nyo, naka-JVT springs na rin tayo dito, 1K. Pero hindi na natin nililipat yan kasi 1K din naman daw yun na doon sa bagong clutch assembly. Pero man case yung center spring natin, JVT rin to, 1K RPM din. May mga nagsasabi sa akin, lumalata raw tong center spring na to eh. Pero sa ngayon naman, matigas pa rin. Alright, so ilalagay na natin itong JVT clutch assembly. Pero bago natin ikabit, kumpara pala natin yung clutch lining lang. Dito hindi naman magaspang, pero hindi rin naman siya sobrang kinis. Dito naman sa stock lining, mas makinis sa pakiramdam ko. Siguro mas maganda yung kapit nito tapos groove pa yung JVT bell natin. Hinigpitan lang natin ng konti pero ito torque spec ko to. Kasi ginamitan lang natin ng flywheel holder para ma-torque spec natin to. 54 Nm tong clutch assembly nut. So naset na natin sa 54 Nm tong torque wrench natin. So hintayin nyo lang guys yung click. Yun, narinig nyo yun. So pwede nyo ulitin guys para sigurado. So pag narinig nyo nagkiklik na yun, yun na guys yung torque valley na sinet nyo. So balik na natin tong clutch bell. Yan guys, dilaw na rin yung loob. Hand tight nyo lang muna. To torque spec natin mamaya yan. Dito naman sa clutch bell nut, 49 Nm lang ang torque niyan. So dating gawin, hintayin nyo lang tumunog. Yun, tumunog na. Pwede nyo ulitin guys para sigurado ha. Alright, ilapat na natin yung belt muna. Guys, mapagpag ba pag ganyan? Pero ang ganda no? Dilaw na yung loob. Alright, so halos kompleto na natin yung JVT no? Torque drive na lang yung kulang. Pero excited na ako matest yung performance nito. Tara guys, test drive na. Alright, so ito na ulit yung favorite part natin. Tuwing nagsi-CVT session tayo, yung test ride. So testingin muna natin yung responsiveness. Tumatalon siya. Yun na ba guys yung dumadamba? Tara. So testingin muna natin yung responsiveness dito. So sagad biga 0 to 60, sana umabot ng 60 para maorasan natin. Kasi meron din tayong bagong bola na binili, 14 tsaka 15. Para at least meron tayong baseline. Compare natin yung sa ibang video. Alright, 3, 2, 1, go! So lumagpas 60 naman. At least may baseline na tayo. So ikot-ikot lang tayo. Pakiramdaman natin itong bagong setup. So ang dinagdag lang naman natin today is yung JVT na clutch assembly. Same pa rin naman ng clutch springs yun, 1K. Pero nakita ko nakalagay dun sa assembly no? For race. Pang karera. So wala ka ng problema sa overtaking kung nakapanggilid ka. Silip tayo ng presyo ng gas ngayon guys. So 3 digits na lahat. Kahit fuel save 100 pesos 140. Diesel 131. Good luck Philippines.
Grabe, no? I mean, sa buong mundo naman talagang tumataas ang presyo ng gasolina, yung diesel. Siyempre dahil sa gera yan eh. Pero pag tinignan nyo yung rankings ng bawat bansa, tingnan nyo kung sino yung top 1 in terms of percentage ng tinaas. Hindi na naman nakakagulat na tayo ang valedictorian. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Baka pare-pareho lang tayong ma-depress. Pero going back dito sa bago nating setup, almost straight JVT na tayo. Ang kulang na lang torque drive. So nakaano tayo ngayon, 16 grams na JVT flyball, naka pulley set, kasama na dun yung drive phase, naka JVT tayo na groove, na clutch bell, naka JVT na 1K center spring. Tapos itong latest na kinabit natin na JVT clutch assembly na may 1K clutch springs. So far ang napapansin ko, hindi ko masabi kung may improvement ba sa bilis or sa arangkada, pero napapansin ko parang medyo mas smooth ngayon. Kasi nung naka-same setup tayo pero stock pa yung clutch assembly, parang medyo ano bang description na maganda? Parang medyo raw yung power talaga. Parang galit na galit lagi yung motor. Dito parang mas ano siya, mas pino. Tinetesting ko, very responsive naman. Pag nag-throttle ka, kumakagat naman. Yan, wala kang problema sa overtaking. Siguro talagang mas maganda yung tandem ng JVT na clutch bell tsaka nung clutch assembly. Mukhang happy na ako sa ganitong setup. Teka, nakalimutan ko ulit i-reset yung trip meter natin para sana masukat natin yung yung gas consumption. Tabi muna tayo dito. I-reset lang natin tong trip B. Yan. So far, simula nung nag-upgrade tayo ng panggilid, ang average natin na fuel consumption is nasa 30 kilometers per liter more or less. And before tayo nagpalit, nasa 35 kilometers per liter tayo. And yung 35 kilometers per liter pala na yun, simula nung nabili natin to sa ADV. So almost 2 years na yun na fuel consumption. Hindi ko kasi nireset yung trip A nito mula nung nabili ko. And kaya naman medyo mababa, kaya naman 35 lang. Kasi nga, yung sa 2 years na yun talagang mainly city riding. Parang mas smooth nga yung takbo ngayon. Kasi nandun pa sa stock na clutch, parang galit na galit tong sa ADV. Or nasanay na lang ba ako sa tunog? Kasi nga mula nung nag-upgrade tayo ng CVT, mas umingay. Papa-racing ka dito eh. So hindi ko alam kung kailangan pa ba ng break-in itong clutch. Parang mas wild kasi nung stock na clutch. So pinapakaramdaman lang muna natin. Kasi bago pa lang din naman tayo sa mundo ng CVT tuning eh. Nagsunod-sunod lang yung mga upgrade natin. Kaya hindi natin napapakaramdaman ng matagal yung mga kinakabit natin. Kumbaga una natin ginawa yung bola 16 grams center clutch springs na 1K. After natin ikabit nun, isang ride, yun, napakaramdaman natin talaga nag-improve. Kasi after nung test ride na yun, add to cart. Kasi dumating din kagad yung yung in-order natin. So dumating yung pulley set, yung clutch bell. Pagkabit natin, isang test ride ulit, yung pinakaramdaman natin, yun na nga, medyo wild yun. Medyo galit na galit si ADV dun sa setup na yun. Tapos ngayon, dumating kagad yung latest add to cart natin. Itong JVT na clutch assembly. Tsaka yung mga bola nga, 14 grams, 15 grams. Pero itong clutch assembly muna yung try natin. Kasi pag sinabay-sabay ko kagad, hindi ko malalaman yung improvement or yung difference ng naka JVT clutch assembly. Yan, tingin ko goods na muna tayo dito. Buti na lang wala akong makitang JVT torque drive na pang ADV 160 sa Shopee Racing. Siguro paglalaruan na lang natin yung bola, iba't ibang bigat. Try ko next yung 15 grams na straight, tapos 14 grams. Hanapin na natin yung sweet spot dun. Wala pa, gumagawa na sila no? Yun yung
Pet peeve ko talaga yun. Yung 1 second pa na pula, pero i-go na ng mga ibang rider. Para namang ikabibilis nila yun, no? Parang ikaaga sa pupuntahan nila. Dapat nga pag green, maghintay ka pa rin ng mga 1 to 2 seconds. Kasi hindi mo masabi, baka may nagbibiting the red light sa kabilang direksyon, di ba? Napakarami ko na upload na gano'n sa social media. Ganda ng takbo ngayon. Parang hindi siya ganun kagalit, pero doon pa rin yung arangkada. So bago tayo nag-umpisa dito sa DIY tuning ng CVT, dami ko nakukuha messages before, mga comments. Pangit daw JVT, madaling masira, yung center spring daw mabilis lumambot. Pero so far sobrang satisfied ako Sana lang tumagal. Pero syempre hindi ko man ine-expect na kasing tibay ito or kasing reliable nung stock. Kasi yung mga stock parts talagang tumatagal. Yung mga ganito, yung mga performance parts, lalo na tong JVT nakalagay for race pa, pang karera daw. Alam natin na ang lifespan niyan hindi sing tagal lang sa stock, kaya wag nating i-expect na ganun din. Siyempre kung naka-performance upgrades ka din, talagang mas mas bibigat yung kamay mo sa throttle. Kaya in terms of wear and tear, talagang mas yan, mas mapapabilis din. Okay, so far naka 5 kilometers tayo wala nung nag-reset tayo nito. Nasa tayo ngayon? 29.4 kilometers per liter. Kulang na talaga sa disiplina mga Pinoy, kahit red talagang ginugo na nila. Ikot lang tayo dito. Nung last time kasi na dumaan ako dito, may nakita akong aso parang nawawala siya, parang hindi stray dog tignan natin, baka makita ulit natin. Dito ko yung nakita nakakatuwa yung ADV natin ngayon. Parang ibang motor na. Parang akong bumili ng bagong motor. Iba yung experience Sarap din umikot dito Presko yung hangin. Dami kasing puno. Kaya marami rin tumatakbo dito Mga nagbabike, nag-exercise. Ikot tayo. Bagalan lang natin. Kasi nung last time nadaanan ko pala dito yung aso, hindi ko lang napansin. May mga nag-comment lang doon sa video, nakita nila. So yun siguro yung difference doon sa sa stock na clutch assembly. Pag bigla mong piniga, parang dito mas linear yung arangkada. Dun sa stock clutch assembly natin, parang abrupt Ganun pink Tesla. Sarap tumakbo dito sa area na to guys, pag gabi. Mas ang hangin. Dito sa JVT na clutch, pag bigla akong ginanon, linear yung yung galit ng motor. Doon kasi sa stock, parang pag ginanon mo, biglang biglang magagalit. So hindi ko alam kung good thing ba yung ganito. Kaya pala siguro ang unang kong paramdam dito, mas Pinoy yung takbo. Pero again, first impression pa lang naman to. Dapat mas patagalin pa muna natin para talagang maramdaman natin. Lalo na yung mga ganyang CVT parts. May isa rin nag-comment sa akin na ang sabi, yung iba dyan kailangan pa ng break-in Kumbaga yung initial na mararamdaman mo sa performance, hindi pa yan yung peak performance nung parts. Pero wala na naman tayo mga major na piyesa na ikakabit after nito. Again, yung bola na lang, papalit-palit na lang natin. So palapatin muna natin lahat ng dapat lumapat. Pero pansin ko pala dun sa belt, parang medyo pumagpag ng konti nung nagano tayo, nag-upgrade tayo ng CVT. May isang nag-comment din na sabi, kailangan ko daw palitan yung belt ng bago. So pa-comment naman kung kung kailangan ba natin talaga magpalit ng belt.
Kasi nasa 2,800 plus kilometers pa lang belt natin. Wala pang 3,000 kilometers. So I'm not sure kung palitin na yun ng ganun kababa. Pero since sobrang matutuwa ka sa arangkada nito, mas maganda kung ano rin, makapag-upgrade ka rin ng braking system pag nag-CVT ka. Yung kasi sa takbuhan ng stock na ADV, kayang-kaya ng stock brake yun. Hindi naman kasi ganun kalakas yung arangkada ng stock CVT. Pero pag nagpalit ka na ng panggilid, syempre arangkada nga, di ba? Mas malaking distance na yung kaya mong i-cover in a short time. So don't expect na yung performance ng stock brake mo ganun pa din. Kumbaga wag kang overconfident. Syempre kung naka-CVT ka, ang bilis mo na mag-80 niyan Kayang-kaya mo na kahit city riding. Ang stock braking system ng mga scooter hindi naman talaga ganun kalakas yan. Init na ngayon Ramdam na yung summer. Sarap ng arangkada natin. Yung sa installation pala natin ng clutch assembly kanina, hindi ko na dinitil yung mga pagbabaklas na ginawa natin. So doon sa mga beginners na gusto mong matuto paano DIY ng CVT, check nyo na lang yung previous videos natin. Mas dinitali ko yung mga ginawa doon, start to finish. Kumbaga susundan nyo na lang. Shinare ko na din doon kung ano yung mga kailangan nyo na tools. Kasi guys, yun ang pinaka-importante. Bago kayo mag-DIY, make sure na kompleto yung proper tools nyo. Mahirap naman yung nasa kalagitnaan ka ng DIY, tapos biglang meron ka palang kailangan ng tool na wala ka. Hassle yun. And guys, quick vlogging ko lang pala itong bago nating side mirror. Gustong gusto ko yung itsura nito Ito kasi yung foldable type, pero ang kagandahan dito, fully adjustable. Kasi yung ibang foldable type, ang adjustment mo ganyan lang di ba? Up and down lang. Dito ma-adjust mo talaga yan. Ayan fully adjustable. So makukuha mo yung talagang angulo na gusto mo. And guys, laging out of stock to So ililink ko na lang to dito sa video. Check nyo, kung merong stock, kuha na rin kayo. Ramdam ko talaga yung difference dito sa sa JVT na clutch assembly. Parang mas closer to stock yung pakiramdam ko na may arangkada. Yun, magandang description yun. Nung sinilip ko kasi yung clutch spring nitong JVT na assembly, iba yung kulay Kasi yung 1K ko na clutch springs na JVT, kulay dilaw din. Pero yung nakakabit dito sa sa assembly, hindi dilaw Pero nakalagay naman dun sa dun sa posting nung seller na 1K daw yung springs na kasama nito. Pero pwede rin naman nating ilipat yung yung 1K natin na clutch springs, yung dilaw din, para mas maganda all yellow na. Although hindi naman makikita yun. Doon sa mga naka JVT na clutch assembly, ano bang ginawa nyo? Pinalitan nyo rin ba yung springs? Kasi panigurado merong mga bumili ng clutch assembly na nag-clutch springs muna dati. Parang ako, di ba? Nag-clutch springs muna ako. So nilipat nyo rin ba yung luma nyong JVT clutch spring sa bagong assembly? Although gusto ko naman yung gitong takbo, yung mas pino, mas refined. Pero parang nakakamiss din yung yung galit na takbo nung stock na clutch assembly. Pero baka naman kailangan pang lumapat muna itong bago nating clutch lining. Pero tumitipid yung takbo natin nasa 31.8 kilometers per liter na tayo. So yan na guys, bababa na yung mileage natin dito. Service road traffic na So quick vlogging na muna tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, favor naman, please click the subscribe button below and like and share the video. May niluluto rin pala akong raffle sa Facebook page natin, Nupi Rides. So sa mga hindi pa nakafollow dyan, follow na kayo. So maraming salamat guys sa mga sumama sa pasyal natin today. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo. So kita-kits sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.